Sa gitna ng madilim na kalsada ng bundok, napansin ni Reyesok Takahashi na may isang itim na sasakyan na matagal nang nakabuntot sa kanya, tahimik na sumusunod sa bawat kurba ng daan. Ang sasakyan ay isang Nissan Skyline GT-R R32, ngunit kakaiba ang paraan ng pagmamaneho ng driver nito. Hindi ito gumagamit ng drift tulad ng karamihan sa mga mountain racers. Sa halip, dumadaan siya sa mga curve gamit ang malinis na racing line, isang estilo na nakatuon sa grip at control, katulad ng circuit racing, kung saan ang bilis ay nanggagaling sa tamang linya at traction ng sasakyan. Sa huli, lumalabas na hindi pala estranghero ang driver ng R32. Siya ay si Takeshi Nakazato ng Night Kids, isang racer na may matagal ng koneksyon kay Reyesok. Sa kanilang pag-uusap, muling nabuksan ang alaala ng kanilang nakaraang karera. Sa flashback, ipinakita ang nakaraan kung saan sinubukan ni Nakazato ang pag-drift sa isang curve ngunit nawalan siya ng kontrol at bumangga sa guardrail ng kalsada. Dahil sa insidenteng iyon, naiwan siya ni Reyesok sa karera, at mula noon ay mas pinili na ni Nakazato ang grip racing kaysa drift style. Samantala, sa gas station kung saan nagpa-part-time si Takumi kasama ang kanyang mga kaibigan, napunta ang usapan sa biglang pagtaas ng presyo ng gasolina. Biro nila, parang triple na ang taas pero kapag rollback, piso lang ang ibinababa kaya napapailing na lang sila sa inis. Kalaunan, nagtungo sina Takumi, Aikitani, at ang ilan pang miyembro ng Speedstars sa Mount Akina. Dahil sa kanyang curiosity, sumakay si Aikitani sa passenger seat ng AE-86 upang makita mismo kung paano magmaneho si Takumi sa downhill run. Habang pababa sila ng bundok, unti-unting lumalakas ang kabaklaan ni Aikitani sa bawat kurbada ng Akina. Samantalang si Takumi ay nananatiling kalmado sa likod ng manibela, maayos na binabagtas ang bawat liko ng AE-86 sa downhill run. Makikita sa mukha ni Aikitani na tila nagsisisi siya sa desisyon niyang sumakay kasama si Takumi, habang unti-unti siyang natutulala sa bawat mabilis na pagdaan nila sa kalsada. Samantala, sa isang restaurant, nagkikita ang mga miyembro ng Red Suns habang pinag-uusapan nila ang naging laban ni Keisuke at Takumi. Para sa kanila, malinaw na ang AE-86 driver ay hindi isang ordinaryong racer. Habang lumalalim ang gabi, bumaba sa Mount Akina ang isang sasakyan ng Speedstars nang biglang may isang itim na R32 na sumulpat mula sa likuran. Mabilis itong lumalapit, tila nakikipaghabulan sa kanila sa loob ng bundok. Habang sumusunod sa mga kurba ng kalsada, napansin nila na ang R32 ay dumadaan gamit ang malinis at tuloy-tuloy na racing line, hindi drift kundi purong grip at control sa bawat liko. Sa isang iglap, nilampasan ng R32 ang kanilang sasakyan at nawala sa dilim ng bundok. Napahinto ang Speedstar sa gulat, hindi makapaniwala sa bilis na kanilang nasaksihan. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanila na may panibagong puwersa na dumating sa Mount Akina, isang racer na magdadala ng mas malaking hamon sa mga darating na laban. Sa isang locker room, ipinakita ang isang alaala kung saan nasangkot si Takumi sa isang santukan. Habang nag-uusap ang ilang estudyante, biglang nagalit si Takumi matapos makarinig ng masasamang salita tungkol sa kanyang baby cakes. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kasamahan, ngunit nang sumugod ang lalaki upang suntukin siya mabilis itong naiwasan ni Takumi at agad na nag-counterpunch. Nauwi ito sa santukan bago tuluyang matapos ang alaala ng insidenteng iyon. Pagkatapos nito, makikitang tahimik at tulala si Takumi. Halatang may malalim siyang iniisip, at malinaw na namimiss niya na ang kanyang baby cakes. Sa kabilang banda, sa gas station kung saan nagtatrabaho sina Takumi at ang kanyang mga kaibigan, napamangha si Etsuki nang may dumating na Nissan Skyline GT-R R32 upang magpagasolina. Ngunit lalo siyang nagulat nang malaman niyang ang driver nito ay si Takeshi Nakazato, ang leader ng Night Kids. Dahil sa sobrang yabang at pagiging madaldal, tila napagmalaki ni Etsuki ang AE-86 ni Takumi habang kausap si Nakazato, bagay na maaaring nagbigay ng hamon sa pagitan nila. Kinabukasan, halatang nag-aalala si Etsuki sa kanyang nagawa. Ramdam niyang maaaring nagdulot siya ng problema para kay Takumi dahil sa kanyang sinabi kay Nakazato. Pagsapit ng gabi, makikitang nag-uusap sina Aikitani at isa pang miyembro ng Speedstar sa isang restaurant habang iniisip nila kung paano haharapin ang hamon ng makapangyarihang leader ng Night Kids. Samantala, sa Fujiwara Tofu Shop, makikitang nilalagyan ni Bunte ng tubig ang isang baso at inilalagay ito sa loob ng kotse ni Takumi. Ito pala ang isa sa mga lihim na paraan ng kanyang pagsasanay, isang teknik na nagtuturo kay Takumi na magmaneho ng sobrang kontrolado upang hindi matapon ang tubig kahit sa matitinding kurbada ng bundok. Habang nagmamaneho si Takumi sa gabi, bigla niyang nakasalubong si Keisuke Takahashi sa kalsada. Halatang hinihintay siya nito.
Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap kung saan kinilala ni Keisuke ang kakayahan ni Takumi at sinabing dapat itong ipagmalaki ang pagkatalo sa kanya sa kanilang laban. Pagkatapos nito, umalis na si Keisuke at iniwan si Takumi sa kanyang pagmamaneho. Kinabukasan sa gas station, napansin ni Aitani na wala si Takumi. Nang tanungin niya si Etsuki kung nasaan ito, aminado ang kaibigan na hindi niya rin alam at tila nagsisisi pa rin siya sa maaaring naging epekto ng kanyang ginawa. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ng manager ng gas station si Takumi. Dahil matagal na niyang kakilala si Bunta, tila may seryoso silang pinag-uusapan, posibleng tungkol sa hamon ng Night Kids at kung haharapin ba ito ni Takumi sa Mount Akina. Sa puntong iyon, unti-unting nabubuo ang susunod na malaking laban na magaganap sa Mount Akina. Habang kumakalat ang balita tungkol sa laban ng AE-86 at ng R-32, halos mapuno ng tao ang Mount Akina. Mga racer at fans, lahat gustong makita kung paano haharapin ng maliit na AE-86 ang makapangyarihang Nissan Skyline GTR. Sa loob ng sasakyan ni Kenji, tahimik lang si Etsuki habang hinihintay ang pagsisimula ng laban. Halatang kinakain siya ng konsensya. Sa isip niya, kasalanan niya kung bakit nangyari ang laban na ito. Kung hindi siya nagmayabang kay Nakazato tungkol sa AE-86 ni Takumi, baka hindi na umabot sa ganitong sitwasyon. Dumating na rin sa Mount Akina ang grupo ng Night Kids sakay ng kanilang mga sasakyan. Sa unahan nila ay ang itim na Nissan Skyline GTR R32 ni Takeshi Nakazato. Habang naghihintay sa itinakdang oras ng laban, napansin ni Nakazato na wala pa ring dumarating na AE-86 ni Takumi. Sa kabilang banda, papunta na rin sa Mount Akina ang magkapatid na Takahashi upang panoorin ang laban ni Takumi. Habang wala pa ang AE-86, nagkaroon muna ng maikling pag-uusap sina Takeshi Nakazato at ang magkapatid na Takahashi. Buong kumpiyansa sinabi ni Nakazato na ipapakita niya ngayong gabi kung sino ang tunay na pinakamabilis na driver sa Gunma. Sa kabilang banda ng bundok, nasa bahay pa si Takumi. Hindi siya mapakali. Ibang pakiramdam ang nararamdaman niya ngayon, mas mabigat, mas intense kaysa sa dati. Para bang may malaking bagay na mangyayari. Masama pa, wala pa si Bunta. At kasama ni Bunta, ang AE-86. Habang papalapit ang itinakdang oras ng laban, nagsimulang mag-alala sina Aitani at Kenji. Kaya napagdesisyonan nilang puntahan si Takumi sa bahay nito. Pagdating nila roon, doon nila napagtanto ang problema. Wala ang AE-86. Pero hindi nagtagal, dumating din si Bunta sakay ng kotse. Halos hindi na nag-aksaya ng oras si Takumi. Agad niyang hiniram ang sasakyan at sumugod papuntang Mount Akina. Sumunod naman sina Aitani at Kenji gamit ang kanilang kotse. Habang nasa daan, sinabi ni Aitani kay Kenji, "Dikitan mo lang si Takumi para hindi tayo mapag-iwanan." Pero kumpiyansa si Kenji. Twin turbo raw ang kotse niya. Imposibleng maiwan siya ng lumang AE-86. Pero pagdating sa unang seryosong kurbada, biglang humarurot ang AE-86. Sa isang iglap, nawala si Takumi na parang bula sa dilim ng bundok. Doon lang natahimik si Kenji. Samantala sa Mount Akina, halos mapatalon sa tuwa si Etsuki nang makita niyang dumating pa rin si Takumi sa laban. Pero may isa pang bagay na hindi alam ng lahat. Sa Fujiwara Tofu Shop, tumawag si Bunte sa kanyang matagal ng kaibigan, si Yuchi Tachibana, ang manager ng gas station. Tahimik niyang sinabi na may binago siya sa AE-86. In-adjust niya ang drift settings ng kotse para makasabay ito sa power ng Nissan R32. Nagulat si Yuchi. Imposible yan para kay Takumi. Pero kalmado lang si Bunta habang sumagot. Baka nakakalimutan mo, anak ko siya. Sa simula pa lang ng laban, hindi makapaniwala si Takeshi Nakazato nang makita ang driver ng AE-86. Sa isip niya, mukhang wala pang driver's license ang batang si Takumi at mas lalong hindi niya inasahan na isang bag ito lang ang makakatapat ng kanyang dambuhalang R32. Pero nang magsimula ang countdown at binitawan ang mga clutch, agad na humataw ang R32 sa unahan. Ang hindi nila alam, nakabuntot pala sa kanila ang Mazda FC ni Reyes Takahashi para masaksihan ng malapitan ang bawat galaw ng dalawa. Dahil sa sobrang kumpiyansa, sinasadya ni Nakazato na bagalan ang takbo sa mga straight line para pagbigyan si Takumi. Para sa kanya, walang thrill kung iiwan niya agad ang AE-86, pero babala ni Reyes ang overconfidence na ito ang magiging mitya ng pagkatalo ni Nakazato. Dito na ipinamalas ni Nakazato ang kanyang unique na driving style na hindi gumagamit ng drift, pero laking gulat niya na kahit anong bilis niya, nakadikit pa rin ang AE-86 sa kanyang likuran. Ipinapakita na ni Takumi ang kanyang pambihirang precision kung saan halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanyang kotse sa guardrail. Kahit si Reyes napahanga dahil aminado siyang hindi niya kayang gawin ang ganoong klaseng drift gamit ang sarili niyang Mazda.
Habang sinusubukan ni Nakazato na iwan si Takumi, napansin ng ating bida na mas bumilis at mas kumapit ang kanyang AE-86 sa kalsada. Doon niya napagtanto na ang pagkawala ni Bunte kanina ay para pala sa isang secret adjustment sa drift settings ng sasakyan. Dahil dito, mas lalong uminit ang bakbakan. Kabado na ang betlog ni Nakazato dahil kahit anong gawin niyang hataw, hindi niya matagtag ang AE-86. Gumamit pa si Nakazato ng matinding grip technique sa bawat kurbada at akala niya ay nakuha na niya ang panalo dahil sa laki ng gap, pero doon pa lang pala magsisimula ang tunay na laro ni Takumi. Ginamit na ni Takumi ang kanyang iconic na gutter run technique, ang parehong technique na tumalo kay Keisuke noon. Hindi makapaniwala si Nakazato kung paano siya nahabol ni Takumi. Sa gitna ng tensyon, ngayon lang ulit naramdaman ni Nakazato ang ganitong klaseng pananabik simula noong unang beses niyang mabili ang kanyang R32. Sinubukan niyang umatake muli pero sa bawat kurbada, ipinapakita ni Takumi kung sino ang tunay na halimaw ng downhill. Sa bawat drift na may 1-inch gap sa guardrail, mas lalong nagiging imposible para kay Nakazato na manalo habang unti-unting kinakain ng AE-86 ang distansya sa pagitan nila. Habang tumatagal ang laban, hindi na makapaniwala ang mga nanunood kung bakit hirap si Nakazato na iligaw ang AE-86. Ramdam na ni Nakazato ang pressure dahil kahit anong hataw niya sa R32, mas lalong yumiiksi ang gap nila sa bawat kurbada. Pero ang tatag talaga ng R32, payaw bitawan ni Nakazato ang unahan. Sa gitna ng tensyon, gumawa si Takumi ng moves na hindi inakala ng lahat, pilit siyang pumupunta sa outside lane habang nagdrift-drift imbes na bumuntot lang, pero sadyang mabilis ang R32 sa rekta. 3 corners na lang ang natitira at kung hindi pa gagawa ng paraan si Takumi, siguradong talo siya. Dito na ginawa ni Takumi ang kanyang secret weapon, bigla niyang pinatay ang kanyang mga ilaw kaya tila naglaho siya sa dilim ng bundok. Nagulat na lang si Nakazato nang makita ang AE-86 sa tabi niya. Nilito ni Takumi si Nakazato sa pamamagitan ng pag-fake sa outside, pero ang totoo ay sa inside lane siya aatake. Hindi makapaniwala ang lahat na ang isang lumang AE-86 ay nagawang lampasan ang dambuhalang R32. Sinubukan pa ni Nakazato na bawiin ang lead, pero sa isang maling tapak dahil sa panic, tuluyan na siyang naiwan at itinanghal na panalo si Takumi. Grabe ang tuwa ng mga kasamahan ni Takumi at hindi makapaniwala ang mga nanunood na tinalo ng AE-86 ang isang R32, isang bagay na halos imposible sa papel. Bago pa man makauwi ang lahat, nag-usap muna ang Takahashi Brothers tungkol sa nakakapangilabot na talent ni Takumi. Sabi ni Reyesop, ang ginawang fake outside, cut back inside trick ni Takumi ay isang pambihirang moves na nagpatunay kung gaano siya kabilas mag-isip sa gitna ng pressure. Pero kinabukasan sa gas station, ibang gulat ang sumalubong sa lahat dahil bumili rin si Etsuki ng sarili niyang sasakyan. Todo yabang si Etsuki, pero nang suriin ng kanilang manager ang makina, doon na nabunyag ang katotohanan, hindi AE-86 ang nabili niya kundi isang hamak na AE-85 lang. Pinagtawanan ng lahat si Etsuki kaya sa sobrang hiya ay nakatulala na lang itong nag-walk out. Kinagabihan ay sinubukan nilang itakbo ang bagong kotse sa bundok. Habang nasa taas, may 3 mayayabang na tolonggis na nilate at tinawag na basura ang AE-85 ni Etsuki. Doon na napuno si Takumi, hindi niya hahayaang bastyusan ang pangarap ng tropa niya. Agad niyang hinabol ang 3 para pagbayarin at ipakita kung ano ang tunay na lakas ng isang AE-85 kapag ang halimaw na ang humawak ng manibela. Abangan ang susunod na part kung paano pa kakainin ng alikabok ni Takumi ang mga tolonggis na to gamit ang pinakamahinang kotse sa Akina. Kaya kung gusto nyo nang makitang mapahiya ang mga mayayabang na to, ilike ang video na to at i-comment ang part 3 sa baba. Huwag ding kalimutang mag-subscribe para dire-diretso ang bakbakan natin dito sa Akina.